salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming lahat. Yes, Lord. Pasalamatan nato si Jesus. Pasalamatan nato ang ato ang Ginoo. Let us sing to Him. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo. Dakila ka sa buhay naming lahat. Ang pagpupuri at pasasalamat sa iyo lamang. Hallelujah. Let us continue to sing our song to Him, for He is good. For He is good. Dapat, Panginoon, hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit
sa'yo lamang. Isa pa, sa makusog na pumagilala sa'y ang pagpupuri pa sa'yo lamang iaalay, Panginoon. Amen. Awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupuri pa sa Hallelujah! Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus! Ang tunay na awit at pagsambay para namin sa'yo. Hallelujah, Lord! Sa'yo lamang ang pagpupuri pa sa salamat, ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo. Ang tunay na awit ng pagsamba para lang sa'yo, Panginoon. Let us say, ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, kusog na pagpag para sa atong buhay na Diyos. Ato itaas at tumakot mo sa kanalitan. Ipanagkak nato sa makusog ngayon. And everybody shout, Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay napakabuti mo, Panginoon. Ang aming pagpupuri pa sa salamat para lamang sa iyo ngayong umaga. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Can we just raise our hands before the Lord this morning? In your own personal way, in your own simple way, can we just thank the Lord for what He has done to us all throughout the week? For the past few months and even today, this is the day that the Lord has made, and we have to rejoice and be glad upon it. And one thing that we can show forth our gladness and our joy before the Lord is to give Him thanks. The fruit of our lips giving thanks to Him. Come on, everyone, say thank you, Lord. In your own simple way, pasalamati si Lord. Salamat kay Lord sa among kinabuhi. For another day added in our lives. Thank you, Lord, for all the blessings received. Thank you, Lord, for the peace that passes all understanding. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the healing, O God. Healing from our sicknesses, from our family sicknesses, from our brothers and sisters' sicknesses, O Lord God. Thank you, Lord, for everything you have done to us, Lord God, and even about to do in the future, O Lord God. Lord, we believe, Lord, we can receive much, much from you if we have faith in you, Father God. So this morning, Lord, as we individually come into your throne of grace, receive our thanksgiving, Lord. Hallelujah. You deserve all the glory, the honor, the praise from your people. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your move this morning. We just welcome you. We just honor you. We just allow you to move in your own special way this morning. Lord, we are more than ready this morning to receive your word.
especially our visitors this morning, Lord. Thank you for their lives, Lord. Thank you for sending them here this morning. Lord, we pray for your Holy Spirit to touch them, Lord, and speak to them, oh Lord God, in your own special way. So, Lord, this morning we just offer our lives to you for your keeping. Thank you, Lord. And we pray for all pastors, Ginoo, nga magwali karong kabuntagon, regardless of the label, Lord. The label, Lord, the name of the churches doesn't matter. But what matters most to God, that we have the same Lord, Jesus Christ, as our Lord and Savior. We declare blessings to all pastors, Ginoo, nga magwali karong kabuntagon, Ginoo. Panalangini ilang mga ngabil, O Dios. Nga patag panahon, Ginoo, nga magabukang ilang mga baba, O Dios. Ang kinabuhi, Ginoo, ang pulong sa kinabuhi, mana kani sa mga naminaw, Ginoo. Bless our mentors, Lord. Our vision keepers, Lord. Your people, O Lord God. Bless Israel, O Lord God. Bless our nation, Philippines, O Lord God. Bless our missionary, Lord God. Sister Bubot, Lord. Bless every one of us, Lord, this morning. We are now more than ready to receive your word, Lord God. Your word from your servant, Lord, because man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of the Lord through your servant, Lord. Bless our pastor, vision keeper, Pastor Ding. Bless our primary leaders, our 144 leaders, our Simbalay leaders, everyone, Lord, who are here this morning. Continue to bless, Lord. Bless our musician, Lord, continually. Father God, we just offer our lives to you for your keeping. Continue to be with us, Lord, this morning. This we declare in Jesus' name. Amen. Amen. Before we sit down, gusto na ako makita, i-welcome ang atong mga first-timer visitors this morning. Can we just raise our hands sa atong mga first-time visitors? Come on, atong isa atong mga kamot. First time ni mo nga nag-anhing diri sa simbahan. Simbahanan, wow! Praise the Lord. Atong palakpakan sa kusog pag-iyon. And of course, atong palakpakan ang atong mga PCCN brothers and sisters. Atong i-welcome, isang wala sila dinhi, puna sila sa atong live stream. Welcome our brothers and sisters from their home. O inihinay man ang pakpak. Come on, let's just give a big round of applause to the Lord. And this time, tululang katao, just 3 person next to you, ina siya welcome. Happy ko kay nakita at I'm glad to see you here this morning. Hallelujah! Padayon ta sa pagtindog, let us welcome our vision keeper this morning, Pastor Ding Cordovis. Amen. Sige, mag-pray ta. Father God, salamat kayo kay sa makausapaan niya kami. Kabahin aning tigom nga nag-isa sa among mga pagdaig o pagpasalamat tungod sa daghang mga butang gibuhat nimo sa among kinabuhi. Dili matugkad, Ginoo, ang kadako sa imong gugma. Nga bisan kami inaanira, usahay daghag mga kapakyasan, daghag kakulangon, and yet you still love us, Lord. And so we thank you today that you allow us, Lord, to become part of this great celebration. This is the day that you have made, and so we rejoice together, singing our songs of praise to your holy name. We ask the God for your Holy Spirit to continue in ministering one another. Allow us, Lord, to see what you want us to see and to hear what you want us to hear. Allow us, Lord, to receive new things from you, from your word that will give us hope, that will give us the faith that we need in order to thrive in this life. Lord, nagtuumi nga napay mas nindot labaw aning kinabuhi namo karon. Nakasabot mi na temporaryo lamang ang among kinabuhi karon. One day, imo ming dalon sa lugar din imong giandam kanamo nga naghandom kanimo. Usa kanimo, Dios, among isa nga mga kasing-kasing. Sultihi kami, Ginoo, sa imong katuyuan aron masabtan namo ang imong dakong plano alang sa among kinabuhi.
aron sa diyang among huptan ang pagsalig, kanimo lamang, pabaton na namo ang kasiguruan, dili lang dinhi nining kalibutan, kundi sa moabutay nga kinabuhing walay katapusan. Busa, we submit our hearts to you today, dear God, and we ask your precious blood to cover this place, so that as we listen to your word, we will experience the joy of your presence. Bless everyone, dear God, who are here. Even those brothers and sisters online nga nagsunod ani nga streaming. Salamat sa matag kinabuhi. Amo kang daygon sa imong pagkamaayo, pasalamatan sa mga nindot nga butang gibuhat nimo sa among kinabuhi. Kini among ginaampo sa ngalan lamang ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Tanan mo sige to gamin. Amen. Sige. Pangitatag 5 kabok dool sa tuwa niya atong lamanon ni Naigson, nalipay ko kay niya ka. Sige, manglingkod ta. Sige, mangitatag plastaranan para hapsay ang ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kisay nalipay kaniya kakarong buntag. Amen. Walay makatandi sa kalipay kung kita naa sa presensya sa Ginoo. Mas labaw ni siya kung itandi sa bisan asang dapit nagitinguha sa daghang mga tao. Wala gyud makalupig sa presensya sa Dios. Amen? Ang Biblia nagingon, where the presence of the Lord, there is joy, there is love, there is freedom. Ingon ang Bible, kung asa gani ang presensya sa Ginoo, nadiha ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga gugma, o kagawasan. Hallelujah. And because you are here, nagtuo ko nga dunay giandam si Lord nga nindot para kanimo. Amen? Atong palakpakan og una sa ang ginawa ng Amen. So this morning, I will be sharing to you about a new destination. Bag-ong dapit nga atong padulngan. New destination. When we say destination, it is a place to which someone is going to. Pag may nga tag destination, dapit nga atong atuan, lugar kini nga maabtan ni bisan kinsang tao dinhi sa kalibutan. The Bible is telling us that one day, when we all depart from this life, our souls will be going to a new destination where we stay for eternity. Ang Bible nagingon nga kung mutalikod na ta aning kinabuhia diri sa kalibutan, duna unyay dapit nga atong padulungan, unya didto na ta magpuyo hangtod na sa kahangturan. Inigtalikod unya nato aning kinabuhia, dunay lugar nga giandam ang Ginoo nga mo'y atong padulungan, unya didto na ta magpuyo hangtod na sa kahangturan. Kung sakali man, tataliwan tayo sa mundong ito. Sa Tagalog ba? May isang lugar na piniprepare ni Lord at doon tayo mananahan
magpakailanman, hanggang sa walang hanggan. Ang pangutana, sa kinabuhi nato ba karon? Sa klase sa pagkinabuhi nato, aning kinabuhi asa ka ta mo padulong inig abot sa adlaw nga mo talikod na ta aning kinabuhi pinaagi sa kamatayon. Nagisay nagtuo nga dili ta mulungtad aning kalibutana. Tama ba? Ang minteryo nagpamatuod nga ang tao lumalabay lang aning kinabuhi. Ang kamatayon, mga taong gipanglubong na nato sa minteryo, nagtudlo na sa tuwa nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, lumalabay ra. Walay tao nga mulungtad aning kinabuhi. Karon sa atong panahon, walay tao moabot og 300 ka tuig aning kinabuhi. Ingon ang Bible, mubo ra ang atong kinabuhi sa kalibutan. Apan ang pangutana, inig abot sa panahon mo talikod ta dinhi. Asa man ta padong? Sa klase o sa matang sa pagkinabuhi nimo ug nako, asa unya ta padulong inig abot sa panahon nga mo talikod ta nining kinabuhi. Kabalo mo, hangtod karon daghan gihapon kaayo ang mga tao nga wala gyud sila masayod asa unya sila padulong. Hangtod karon until today daghan gihapon kaayog mga tao wa siya masayod asa unya siya mo padulong inig abot sa adlaw mutalikod siya niining kinabuhi. That's why hangtod karon daghan kaayong mga tao nga sa gihapon nagkinabuhi sila sa ilang kinabuhi matag adlaw para lang makakaon, para lang makainom, para lang makasuroy-suroy, para lang makapalit og sinina, para lang makapalit sa mga material nga mga butang nga ilang gipangandoy sa kinabuhi. Hangtod karon daghan gyapon ng mga tao nga ilang tumong og pangandoy lang sa kinabuhi, makakaon lang, makainom lang, makalaag lang. Wala sila naghandom unsa unya ang ilang padulngan inig abot sa panahon nga matun-as na kining atong lawas. Daghang tao nga hangtod karon ang naalang sa ilang hunahuna ang material lang nga mga butang, dili ang espirituhanon nga mga butang. Hangtod karon daghan gyapong mga tao nga ang ilang hunahuna mga kalibutanon lang nga mga butang, dili ang Diyos nun nga mga butang. Pero alang kanato nga mga tinawag og pinili sa Diyos, our dream is for a brighter future. A future when everything are eternal. Kitang mga anak sa Ginoo nga nakasabot nga gitawag sa Diyos, nakasabutan nga gipili ta sa Ginoo, ang atong damgo nga moabot unya ta, musangko unya ta sa dapit diin ang tanan wala nay katapusan. Ang kalipay wala nay katapusan. Ang kalinaw wala nay katapusan. Hallelujah. Wala nay kapaitan. Wala nay kasakit. Wala na'y kalisod, wala na'y problema, wala na'y tentasyon, wala na'y kalisdanan, wala na'y gira, wala na'y bulkan mobuto, wala na'y baha, wala na'y lunop. Dapit nga dito ang presensya sa Ginoo ang atong sination hangtod na sa kahangturan. Mao nang espesyal nga dapit nga giandam sa Dios para sa tanan. Ang pangutana, gusto ba ka moadto didto? Mao na akong pangutana. That's why the Lord Jesus Christ made this very clear when He speaks in Matthew chapter 7, verse 13. Atong basahon. Mao ning gipaklaro pagayo sa Ginoo sa diyang nagsulti siya kalabot aning butanga. Ingon siya,
enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the road that lead to destruction, and many enter through it. Mura pag nag-ingon siya ba, sulod ka mo sa sigpit ka dalan. Kay lapad ang agianan, padulong sa kalaglagan. Daghan ang misunod didtong dapita. Unsa ingon niya sa verse 14? But small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only few finds it. Ingon siya, gamay lamang ang purtahan, paingon ngadto sa kinabuhi. The life that is talking is eternity. Isya gamay lamang ang dalan, sigpit ang dalan, paingon ngadto sa eternidad. Pipila lang ang nakakaplag niini. So dinhi gipaklaro pag-ayo ni sa atong Ginoong Jesucristo, og iyang gipakita kanato nga duha lang ang pwede nato sangputan inig abot sa adlaw. Duha lamang ang lugar nga pwede nato magtuan inig abot sa panahon. Dalan nga musangko ngadto sa kalaglagan, ug ang dalan nga musangko ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Dinhi sa pagkasulti sa atong Ginoo, iyan ning giklaro pag-ayo aron ikaw ug ako mahatagan og oportunidad nga makahimo ta og pagpili kung asa unya nga eternidad ipahaluna ang atong mga kalag. And that's the reason why you are here today. Mao ni ang rason nga nung niya ka dinhi aron tagaan ka sa Ginoo oportunidad nga makapili ko asa ang akong gusto nga mapahaluna ang akong kalag kung ugaling kining lawasa mamatay na. Klaro ba na siya? Mao na ang Ginoong Jesucristo nagdeklara siya aning duha ka bersikulo aron atong makita ang duha lamang kamatang sa kinabuhi nga gikinabuhi sa daghang mga tao karon sa kalibutan. Iyon pa siya, lapad ang dalan paingon sa kalaglagan. Ingon ng verse 13, lapad ang dalan padulong sa kalaglagan, daghan ang gasunod aning dalana. Apan sigpit ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan, ug pipila lang ang nakakaplag niini. So, ang pangutana karon, which road are we going to follow? Asa nga dalan ang atong sundon? Dalan paingon sa kalaglagan o dalan ngadto padulong sa kinabuhing walay katapusan? Dini sa verse 13, ibalik paliw ang verse 13, iyon siya, ang usa ka dalan gitawag niya road that leads to destruction. Unsay description dinhi sa pagkasulti sa atong Ginoo mahitungod aning dalan nga padulong sa kalaglagan. Ingon niya, it is the easy way. Sayon ni siya nga dalan, mao nang daghan ang gusto musubay ani nga dalan. It is easier because everything is tolerated. Kini nga dalan padulong sa kalaglagan, sayon siya nga dalan, kay tanang butang gitugot. Bahalag magtuad-tuad ka sa kahubog, tulo ka adlaw sa kasimana, okay ra. Naimatag sa pagkinabuhi karon nga ginasubay sa daghan. Bahalag mahurot ni mo kurakot ang kwarta sa Pilipinas, okay ra ka. Parang anak bitaw? Mga dalan, bisan paglimay mong asawa, okay ra.
Ana, mo nang dalana. Sayon siya, daghan ang gasunod anang dalana, kay walay bawal. Tanan gitugot. Mo nang daghan ang lamian, musubay anang dalana, kay walay restrictions. Walay bawal. Tanan tolerated siya, tanan okay ra. Ana, mo nang sayon ra siya nga dalan. Many like this road because of no restriction. Whatever they want, they get. Mana siyang idea. Muna din gidescribe sa itong Ginoo nga this gate is easy. It is wide. Daghan ang gasubay ani tungod kay bisag unsay gusto nila makuha nila. Walay mo bara, walay mo pugong sa ila. People living in this wide gate think that they believe in God but still hang on with their sinful way of life. Dagang mga tao gasubay sa dalan nga lapad, sa dalan nga walay bawal. Ang tanan sa ilang unang-una, mag-enjoy lang sa mga butangan ni kalibutana. Ganahan sila ng dalana tungod kay walay pugong. Unsay gusto nila, makuha nila. Ganahan sila ng dalana kay bisan nga huna-huna silang nagtuo sila sa Ginoo, pero ang ilang pagkinabuhi makasasala gihapon. Inanaman sa atong nasod Pilipinas, daghang Pilipino gasangpit sa Ginoo. Bisan padulong siya sa bungan, gampo sa Ginoo, padaog ako. Kay kining mga tao gasubay aning dalana nga halapad, nga sayon kayo adtuon, ga-enjoy sila sa mga dayan-dayan aning kinabuhia. Gatuo sila, gauna-una sila nga gatuo sila sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi puno sa pagpakasala. Nga ba kayo na ilhan, anak? Daghana sa Pilipinas. Kaya sa Tagalog, tinatawag silang Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Bisan ka ng hubog, tulo ka adlaw nga hubog, pangutanon mo nagtuo sa Ginoo, nagtuo na siya. Nga naay Ginoo. Pero ang iyang kinabuhi, sukwahi sa plano sa Ginoo. Muna si Jesus, nagtawag ani nga dalan, hayahay nga dalan. Mo nang daghan, gasubay ni ini. Ingon si Jesus, many, ibutang verse 13, siya many enter through it. Many enter through it. Ang sad, kay daghan nga mga tao, nga hangtod karon gasubay aning dalana, paingon sa kalaglagan. Ang uban ana parinti nato. Nga hangtod karuwa kabalo, nga ang dalan nga ilang gisubay padulong sa kalaglagan. Ang uban ana kapamilya nato, ang uban kapuso nato, ang uban kapatid nato, ang uban ka Facebook nato. Hello. Daghan. Hangtod karon daghan. Kumadto ka sa mga kasimbahanan, gamay ra ang mga tao nga kada Domingo, kada tigong muadto. Kaya ang uban, galaag-laag ra ang uban tuwa sa mga lugar nga way hinungdan. Nang una-una sila nga naay Ginoo, pero ang ilang kinabuhi, wala nagasunod sa katuyuan sa Diyos. Muna si Jesus mismo nag-ingon, daghan ang misulod ani nga dalan. So unang description sa Bible about this road that leads to destruction is an easy way. Ikaduha, it is a dangerous way. Peligro ni nga dalan. Sayon siya pero peligro siya nga dalan. Why it is dangerous? Because it is a road that makes anyone feels good. Nganong peligro ning dalana? Paingon sa kalaglagan, kining dalana manggod,
para sa kadaghanan nga tao nga nagsubay ani, nindot ilang pamati. Kay unsay gusto nila, matuman man. Bisan pag nasayod sila, nga dili gusto sa Ginoo ang ilang gusto. Kabantay mo, daghang mga tao, yes, kabalo siyang naay Ginoo. Pero ang iyang ginatinguha, matuman ang iyang gusto, dili ang Ginoo. Mo na nga, peligro ni siyang dalana, kay bisan sayon siya, pero tungod kayang tao, gagasubay ani, they feels like heaven while they are on earth. It is because it's easy. But this road will bring any person to hell. Proverbs 16, verse 25. Nagingon, ang New King James Version palihog. Diha, kaya naa diha ang word. Isya, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Isa dunay dalan nga para sa tao, insakto. Pero ang tumoy ana, kamatayon. Hangtod karon, daghang tao naghuna-huna ani, nga kining akong pagkinabuhi karon, okay ra ni. Pero ang katapusan ana, kamatayon, kalaglagan. That's why, it's an easy way, but it is also a dangerous way. Ikatulong idea, may tungod alang dalana, it is the majority way. Nga nung gitawag na itong majority way? Because Jesus said, many enter through it. Daghan ang mga tao nga gasubay aning dalana. Meaning, majority of people take this wide gate by living their lives according to the pattern of this world. Mao nang majority sa mga tao. Kung imong tanawon karon, mas daghan ng mga tao nga naa sa gawas, nga laroy-laroy ra. Wala sila gauna-huna nga moadtog simbahanan. Ang ilaha laroy-laroy lang. Lingaw-lingaw lang. Kay wala sila huna-huna mahitungod unya inig-abot sa adlaw nga motalikod sila aning kinabuhi. That's why the Lord Jesus said, many enter through it. Ingon niya, daghan, majority sa mga tao sa kalibutan karon gasubay aning dalana padulong ngadto sa kamatayon. Tama ba? Gipaklaro na pagayo sa atong Ginoo. Unya unsay gisulti sa ubang bersikulo sa Bible, kalabot aning gitawag natog dapit sa kamatayon. Nga ginatawag yun sa Bible og impyerno, hell. Unsay tawag sa laing mga bersikulo, kalabot aning lugar nga didto ang kalaglagan nga gitawag sa ubang part sa Bible og hell. Matthew 13 verse 42. Ingon niya, and the angels will through them. Kanang them, mo nang mga tao nga nagdumili sa pag-surrender sa ilang kinabuhi sa Ginoo. One day, ingon ang Bible, and the angels will throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Kinsa nang them nga giingon? Mao ni silang mga tao nga nagdumili sa pag-surrender silang kinabuhi sa Ginoo. Moabot ang panahon nga ilabay sila sa mga anghel dito sa gadilaab nga kalayo, fiery furnace. And there will be weeping and gnashing of teeth. Nganong naaman dito ang grabing pagbangutan o ang pagkagot sa ilang mga ngipon. Tungod kay abot nila dito niya, mahinumduman nila nga sa buhi pa sila sa kalibutan,
daghang mga okasyon na nagbisita sa ila, na nagdasig sa ila, nga mga lagad sa Ginoo, pero nagdumili sila. Daghan kay selebrasyon, adili kay maglaba man koron. Tara ato tagsimbahan, magsimba. Adili kay mamalingkip ako, adili kay nakoy bantayan baboy, pero maglinog piyaan man lagi. Ang tao tungod sa iyang pagdumili sa pagsurrender siya kinabuhi sa Ginoo, daghan siya rason. Basta pag-alagad na sa Dios ang imong isulti sa iya. Hangtod karon, daghang mga tao nga mas gusto nila maglingaw-lingaw ra sa kalibutan kaysa moanhi sa simbahanan aron pasalamatan ang Dios nga mo'y nagbubo sa panalangin nganong hangtod karon siya nagrasyahan pa, nabuhi pa. Daghang mga tao naghuna-huna nga pagbangon niya gikan sa katre anang buntag sayo, abi niya automatic na dili. Pag makabangon pa ka gikan sa imong pagkahinanok, sa imong pagkahikatulog, grasya na sa Dios nga gipabangon pa ka. Grasya sa Ginoo nga gidugangan pagbag-ong adlaw ang imong kinabuhi. Dili na tungod kay bright ka. Dili na tungod kay gwapo imong eskwelahan. Dili na tungod kay maayo imong trabaho, gabangon ka kada adlaw. Dili imong trabaho nagpahitabo ana. Grasya sa Ginoo ang nagpahitabo ana. Kay bisan usahay pakyasta sa daghang pamaagi, apan ang Dios nagpabiling matinud-anon matag adlaw kay aron mahatagan kag oportunidad nga mohimog desisyon nga isurrender imong kinabuhi kaniya. Hallelujah. That's why ingon dinhi, there will be weeping and gnashing of teeth. Dunay pagbangutan, pagbakho, o pagkagot sa ngipon. Kay pag hinumdum niya, masaya nga, gibisitahan uta ko itong akong kumari, gidasig kong mga lagad sa Ginoo, pero may balibad ko, karon niyan ako sa impierno, aning fiery furnace. Unya dito sa makahinumdum, unya dito tungod sa nag-ilaid nga pag-antos ngayang sa gubangon, tungod sa kalayo sa impierno, gakagot ang iyang ngipon sa tumang pagmahay. Muna ingon niya, mukagot iyang ngipon sa tumang pagmahay. Kay iyang mahayan na dito ang nasayang nga panahon nga sa dihang giimbitahan siya, sa dihang gipaambit sa iyaha ang tawag sa Ginoo, nagdumili siya sa buhi pa sa kalibutan. Karon pagtalikod niya sa kinabuhi, ang dalan nga iyang gikinabuhi padulong sa kalaglagan. Karon pag-abot niya sa impierno, ang mga anghel mismo mulabay sa ilaha dito. Ipanglabay sila dito sa nagpungasi nga kalayo. Nya dito wala na ipagbalhin. Hangtod sa hangtod ang tuson niya ang kapungot sa Dios. Mo na ngilngig kayo nga sangputanan sa mga tao. Pero ingon si Jesus, lapad nga dalan ang gisubay ani mga tawhana nga nagdumili sa Dios. Lapad ang dalan nga gisubay ang mga tawhana apan ang katapusan niini kalaglagan. Nakuha na to? Mo na mintras naapay panahon, dili nato sayangon ang oportunidad nga makahimo ta sa pagdesisyon sa pagpasakop sa ato kinabuhi, ilawom sa landong sa gahom sa Ginoo. Mintras na apay panahon. Aron kung ugaling mutalikod ta ni kinabuhi, dunay nindot nga dapit atong saluhan uban sa Dios sa wala nay katapusan. Laing bersikulo nga nagisgot may tungod sa impierno, sa dalan nga kalaglagan. Revelation 20 verse 15. Ingon niya, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kinsang pangalan wala masulat sa libro sa kinabuhi, itambog siya sa linaw nga kalayo. Nagitawag og impierno. Kinsang pangalan
wala masulat sa libro sa kinabuhi. Kung siya po ipasabot, anak Pastor Ding, na dito sa langit, dunay duha ka libro. Ang unang libro, libro sa kinabuhi. Nga siya, libro sa kinabuhi, Book of Life. Si bisan kinsa nga miila sa atong Ginoo sa Kristo, midawat kaniya isip Diyos ug manluluwa sa iyang kinabuhi, ilista sa Diyos dito sa libro sa kinabuhi. Kay isip mo na sa Diyos Amahan nga kining tawhana sakop ni siya sa gibayran ni Jesus Christ sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo sa dihang namatay si Kristo. Tungod kining tawhana iyang gisubmitar iyang kinabuhi sa Ginoong Kristo, buti pa sabot sakop siya sa pagpalit nga gihimo ni Kristo sa dihang iyang giulang iyang dugo dito sa Kalbaryo alang sa kaluwasan unta sa tanan. Ang kamatayon ni Kristo para sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Apan ang tao nga magdumili sa pag-ila sa Ginoo sa iyang kinabuhi, dili sila masulat sa libro sa kinabuhi. Pag-abot sa adlaw, itambog sila sa linaw nga kalayo. So ang pangutana, kanus Pastor Ding, masuwat ang akong pangalan diha sa libro sa kinabuhi aron dili ko itambog ngadto sa impierno. Kung imong ablihan imong kasing-kasing, unya imong ilhon sa tibok nimong kinabuhi nga si Kristo Jesus imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Butang nga dili ni mahimo sa kagwapo sa imong gieskwelahan. Butang nga dili mahimo sa kagwapo sa imong trabaho. Butang nga dili mahimo bisan pag ikaw ang pinaka-bright nga negosyante, bisan pag ikaw pinaka-bright nga profesional, bisan pag unsay posisyon nimo ni kinabuhi, dili na makahatod nimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Dili na makahatag nimo pribilehiyo nga malista imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ang bugtong paagi lang ang imong ngalan masuwat sa libro sa kinabuhi kung imong ilhon ang Ginoong Kristo ug alagaron siya samtang buhi pata. Amen. Mo na ingon sa Biblia. Another verse. So ang buti pasabot ani that there are sa Bible daghan ang mga description nagkadaiya. Kung atong usa-usahon mahurot atong oras. Kay perting bagaa sa bersikulo nga nag-asoy, nagtudlo, mahitungod sa kamaturan sa impyerno. Daghang bersikulo sa Bible nga nagtudlo nato. Usa kini sa destinasyon nga pwede adtuan sa tao nga magdumili sa atong Ginoo. Ang maayong balita mao ni siya that a person does not have to take this road going to destruction that many people traveled into. Muna yung maing balita. Nga dili, pwede nga ikaw ako, dili mo subay aning lapad nga dalan, nga daghan ang nagsubay ni ini. Kay niingon ang Ginoo sa Kristo, small is the gate. Ibalik sa verse 14 paliog, Matthew 7. Siya gamay tuod ang dalan. Gamay tuod ang dalan. Pero kung atong isurrender ang atong kinabuhi sa Ginoo, kana nga dalan, paingon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. So, mao nang unang dalan gisgutan diri sa atong Ginoo. Unsang ikaduhang dalan? Ang ikaduhang dalan, it is the road that leads to life. Tanawa, ingon niya, small is the gate and narrow the road that leads to life. Unsay description ni Jesus may tungod ani. This road that leads to life is the hard way. It is the hard way. Lisod ni siya nga dalan. Nganong lisod ni siya nga dalan? Tungod kay para sa daghang mga tao,
living the way that leads to life is difficult because we are expected to live out the teaching of the Lord. Nganong lisod para sa kadaghanan ang pagsubay ay ning sigpit nga dalan. Lisod para sa ilaha kay pag musulod mangud sila aning dalana nga padulong sa kinabuhing dayon, they are expected to obey the Lord Jesus Christ. Paregod nato karon nga gipili nato ang pag-surrender sa atong kinabuhi sa Ginoo. Si God nag-expect, nag-asa siya nga kining dalan nga atong ginasubay karon magmatinumanon nata sa mga kasuguan sa Ginoo. Mo bitaw, every time we obey the Word of God, our life is changing. Di ba? Sa matagtak na nga ginatuman nato ang kasuguan sa Ginoo, nagakausab ang atong kinabuhi. Sa matag panahon nga ginasunod nato ang kababuton sa Ginoo, nagakausab ang atong sitwasyon sa kinabuhi. Kaya ang pulong sa Dios dunay gahom para mausab sa atong mga sitwasyon. Kaya lang, we need to realize nga kinahanglan sundon nato ang tanang kasuguan sa Dios. Amen ba? Pero para sa ubang mga tao, dili ko diha, simba-simba, basa-basag Bible, di man ta malingaw, ana. Ana lang comment sa uban. Pag imong adtoon, share nimo, uy, praise the Lord na day ka karon, anaon ka. Kay para sa ilaha, nonsense na siya. Para sa mga tao, nga ilang destino kalaglagan, kay mas gipili nila nga malingaw lang din sa kalibutan. Para sa ilaha, ang mga butang mahitungod sa Dios dili importante. Kay importante sa ila makakaunra. Maura na ang ilang tumong sa kinabuhi, makakaunra. Maura na ang ilang tumong. Mahitungod sa Dios, wala sila pakialam. Muna bisan Domingo, mag-overtime siya. Kaya yung una-una para makapalit kog bugas, makapalit kog sudan, kanarang yang tumong sa kinabuhi. Wala siya gauna-huna. Nga kining kinabuhi bisan kung saan ito pakaon, mamatay ni siya. Kining lawasa, bisan unsang vitamins imong imnon, bisan pa ang doktor nga nagsulti, unsaon nimo pag kinabuhi para mahimo kang healthy, kanang mga doktor ang mamatay gihapon. Wala ko nanunglo, pero mo na realidad sumala sa Biblia. Nga kining atong kinabuhi, lumalabay ra. Mao na, para sa uban, ang pagsunod sa Ginoo lisod. Kay na may sugo ang Ginoo. Tanawa na ako example. Sermon on the Mount. Pakita ni sa Matthew chapter 5. Di na ako mabasa tanan. Pero, there is a Sermon of the Mount. Pangitaon lang ninyo diya kung makita ninyo. Chapter 5. Jesus had been teaching about meekness. Ingon siya, blessed are the meek. Pakita na sa word. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Next verse. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They will be filled. Bulahan ng tao nga ginauhaw sa kinabuhing tarong. Kay tagbawon sila sa Diyos. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyaan pud sila. Next verse. Bulahan ang putli, nga kasing-kasing, kay makita nila ang Diyos. Ya, problema man na sa daghan. Putli niya, so magtarong ta, pastor. Kadang di na ta magkiat-kiat. Kay mo man na ingon sa Bible. Ingon pa siya, blessed are the peacemaker. Bulahan ka tong tao nga dili pala away. Kay tawagon sila anak sa Diyos. O sa palain, verse 10. Bulahan ka tong mga gipanglutos, ginabiyay-biyay sa mga tao kung hawa mo ila sa Ginoo.
Tungod sa iyang pagkinabuhi nga matarong, kay ilaha ang gingharian sa langit. Hallelujah. Sa pailaing verse 11, inya, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Unsay resulta? Verse 12, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Ginalutos ka, ginabiyay ka, kay nagsunod ka sa Ginoo. Tawagon ka bisan unsa, tawagon kang tanga, tawagon kang kidji, tawagon kang liba, kung sa pa'y tawag nila. Insultuhon ka. Kung katrabaho ka, ipiton ka. Ano bitaw? Kung negosyo ka, ipiton ng ngunang daghang mga tao, magdumili sa pagsunod sa Ginoo. Kay para sila, lisod man ang musunod sa Ginoo. Kaya tubangon nimo ang kalisod sa pagluto sa mga tao nga dili mo ila sa Dios. Oh, pero ingon si Jesus, rejoice and be glad, because you will be having a reward. Inig-abot nato sa langit, gantihan ta sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Napabayla yung verse verse 13. You are the salt of the earth. Bawa na yung aso niya. Giwali na niya. Muna, kamo, mga asin kamo sa kalibutan. Kamo ang suga sa kalibutan. Ano na, ang teaching ni Jesus. And many people do not like these teachings. Nga no? Limang ka, usa sa teaching ni Jesus, bisan ang kaaway, higugmaon. Yung kita naanad tang mubalos. Pagbaybayon ta, naanad tang mubalos. Binuangan ta, naanad tang mubalos. Naanad ta na. Unya kung musunod na ta sa Ginoo, di na ta pabaloson. Agwantahon na lang natong insulto, ginahatag sa tuwa. Oh. Sa akong pag-alagad sa Ginoo, I had been experiencing so many insult. Daghan kay insulto akong nabdan. Naon sa makading, kamayo sa imong kahimtang sa una. Iyahay kay ka, kauban patag hubog, ayos kay kinabuhi nato. Karon naon sa naman ka, mingaw naman ang kinabuhi nimo, iko dili. Dili mingaw ko kinabuhi. Bibo akong kinabuhi, kay na ako'y Ginoo. Pero di naman kamauban sa mua. Di na, paingon ka laglagan ng inyo ha. Gusto na ko langit. Insulto diri, insulto dito. Usay hurat-huraton pa ko. Ito nga, Brad, unta nagkita ta sa di pa ko Kristohanon. Kanang bitaw mo rin si Kinsa manulti, unta nagkita ta. Katungwa pa ko nakaila sa Ginoo. Para malingaw unta ka. Malingaw unta ka. Kung nagkita lang ta sa panahon nga di pa ko Kristiyano. Pero karon kay nag-alagad ko sa Ginoo, okay ra Brad. I understand you. Pero ingnon ta ka, hangtod magdumili ka sa pag-alagad sa Ginoo, alawot ka. Sa kinabuhi, okay lang usahay, wala tay kwarta sa tanang panahon. Nga usahay tawgo na to nga atong kaugalingon nga pobre ko. Pero kabalo mo, ang pinaka-pobre sa kalibutan katong walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay dili lang sila mag-antos diri, mag-antos pag yun sila sa impirno, inigabot sa panahon. Tinuod, dili tatanan hayahay sa atong kahimtang sa kalibutan. Pero kung naa kay Jesus sa imong kasing-kasing, dato ka. Inigabot sa panahon. Hallelujah! That's why, doing the things that Jesus has commanded is hard for many people. Lisod para sa ilaha. Because it simply means denying ourselves. Pag musunod na mangguta sa Ginoo, usara ang kahulugan ana. Dumilian na nato ang atong sariling gusto. Ato nang sundon ang iyahang gusto. Mo nang kahulugan. Ya tungod ana nga rason, dili daghang tao ganahan nga mosunod sa Ginoo.
Kaya unsaon na lang itong mga kumpare nako nga manawag ra ba basta na nay birthday, mag-inom mi, sky is the limit. Nya di na ko kaapil ana. Daghang mga tao nga sayangan sila nga mutalikod sa ilang bisyo. Kay malingaw daw sila kaayo. Mas malingaw ka, Brad. Unya sa impierno kung di ni mo talikdan ang imong bisyo. Mao nang para nako, bahalag maulawan ko karon, bahalag kansyawan ko karon, bahalag biay-biayon ko karon, sa dihang mo desisyon ko mosunod sa Ginoo, okay lang. Kay unya ay nag-abot sa panahon, ang ganti nga gisaad sa Dios wala nay limit. Amen? Hallelujah. Lisod man tuod sa dihang mo desisyon kung biyaan ako ang mga sitwasyon karon, pero okay lang na. Kaya ang akong damgo, hayahay nga ugma. Amen ba? Hallelujah. That's why, para sa ubang mga tao, lisod man, lisod man magsunod sa Ginoo. Para sa ilaha, it's a hard way to enter into a narrow gate that leads to life. That's why only few find it. Pipila lang ang nakakaplag niini. Nawago do ihapata nga naa diri ihapunta. Kung itandi ta pila ang population sa Panabo, ang Panabo karon I don't know, maybe 185,000 people sa Panabo. Maybe 185,000 ang mga tao sa Panabo. Pila among the 185,000 naa sa sulod sa simbahanan. Gamay ra. Gamay ra. Dili kay tadaghan. Muna si Jesus mismo, sa una pa, nag-ingon na daan, only few find it. Pila lang ang nakakaplag niini. Unsa nga dalan ilang nakaplagan? Dalan paingon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ikaduha, it is the safe way. Lisod tuod ni nga dalan, challenging kaya nga dalan, kaya mo desisyon naman tang musunod sa katuyuan sa Ginoo. Pero mao ni ang safety nga dalan para unta sa tanan. John 10 verse 9. Unsay ingon sa Bible? Yes, si Jesus mismo nangingon. Yes. NLT. Yes, I am the gate. Siya ang pultahan. I am the gate. Those who come in through me will be saved. Kung sa inyo ni Jesus, ako ang pultahan. Siya nga masulod, pinaagi sa ako, maluwas siya. And they will come and go freely and will find good pastures. Pag kita mo desisyon nga mosunod sa Ginoo, dalon ta sa Dios ngadto sa lunhaw nga sibsibanan. What does it mean, Pastor? Unsay puti pasabot anang you will find good pastures. Sa karniro, sa unang panahon, nga mo'y gigamit ng simbolo ani. Ang karniro, naa sila'y magbalantay. The only group of animals nga kinahanglan na'y magbalantay para mabuhi ang karniro. Ang kanding, bisag di mo bantayan. Basta di lang maulanan. Okay ra na sila. Pero ang karniro, bisag duol siya sa sagbot. Pag dili siya tultulan sa iyang magbalantay, dili na siya kakaon. Di na sila katultul asa mo inom. Munang dalon sila sa ilang magbalantay dito sa imnanan, sa mga kasapaan. Anang karniro, meek ang tawag siya, meek siya kanang magkinanglad siya somebody nga mugiya sa iyaha. Unya, kitang mga tao, gihulagway ta sa Diyos, isip mga karnero. Nga kung atong isurrender ang atong kinabuhi diha sa Ginoo, dalhon ta niya nga to sa lunhaw nga sibsibanan. Din dito makakaunta o maayo sa mga sagbot nga gikinahanglan aron mahimong healthy ang atong matag kinabuhi. Good pasture also means abundance. Good pasture also means prosperity. Good pastures also mean promotion in your job, in your work.
Good pastures means new opportunities. Good pastures means new connection. I-connect ka sa Ginoo para moangat ang imong kinabuhi. Mauna ang gusto sa Diyos. Kaya lang, iyo si Jesus, I am the gate. Those who come in through me will be saved, and I will bring them to a good pasture. Kisa'y gusto din iangat sa Diyos ang imong kinabuhi. Kisa'y gusto din nga himuon ka sa Ginoong agamhanan para walay tentasyon sa kaaway makapakgang sa imong kinabuhi. Kinahanglan mosulod ta sa pultahan nga mao ang atong Ginoo. Amen? Hallelujah. So it is the safest way. It is the safest way. Hallelujah. So Jesus is telling us in this text, yes, small is the gate, but because He is the gate, He leads us to salvation, to eternal life. Hallelujah. Unsay laing description sa Bible, may tungod aning road that leads to life. It is also a minority way. Kung ang wide nga gate, majority way siya, kining dalan paingon sa kaluwasan, minority way ni siya. Mo nagingon ni Jesus sa verse 14. Gamay lang ang nakakaplag ni ini. Jesus is telling us that most people will not follow Him because most people choose their own way, not Jesus the way. Nganong gamay lang makakaplag sa dalan paingon sa kinabuhi tungod kay daghan ang mga tao nga mas piliun nila ang ilang gusto kaysa dalan nga mao ang Ginoo. And for me, this is sad. Because this is telling me that not all can enter into heaven. Kanang pag-ingon ni Jesus, diya ba, only few find it. Pila lang ang nakakaplag aning dalan, paingon sa kinabuhing dayon. Kanang word nga few, nakabugat na sa akong dughan. Because that word, few, is telling me nga dili daghan ang masulod sa langit. Oh, dili daghan ang makasulod sa langit. Si Jesus nagingon ana. Nganong gamay lang ang pwede makasulod sa langit? Kay lagi, daghan pa hangtod karon, mas gipili nila ang ilang layaw sa katawan. Mas ginapili nila ang ilang sarili nga pangandoy sa kinabuhi. Dili ang dakong plano sa Ginoo para sa iyang kinabuhi. Pero ang good news, naapatay panahon. Naapatay panahon. That's why in this church, focus ta. Focus kay ta sa pagsulti sa uban, kalabot sa pagtawag sa Ginoo. Para ang atong masultihan, pag makaamgo siya, ilhon niya ang Ginoo siyang kinabuhi, makabaton sa kaluwasan. Unya sa diyan mo, padayon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Inig abot sa panahon, dalon siya sa Diyos ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Munang diri sa atuwa, focus ta sa pagsulti sa uban. Kay dili nato pangandoy nga kita lang ang makasulod sa langit. Sa diyang nasabtan nato ang kangilngig sa impyerno, gitanong sa Diyos ang gamayng pangandoy sa atong kasing-kasing. Nga unta, gamiton ta sa Ginoo, nga masultihan nato ang uban, para dili sila mahitumpawak ngadto sa kalautan. Doon na pa'y panahon, hangtod buhi pa ang tao, doon na pa'y oportunidad nga makabalik siya sa Ginoo. Kaya lang, daghan sila ang wa pagyud masayod nga gitawag pud sila sa Ginoo. Nguni ang rason nga kita Pisisians, bugat sa atong dughan ang pagtuman sa sugo sa Ginoo nga sultihan ang uban aron makabaton usab sila
sa parehong kaluwasan nga atong nasinitian karon pa lang daan samtang buhi pa ta. Amen? Amen? Hallelujah! That's why, as physicians, we work hard. We work hard to participate with God in bringing the good news to our loved ones. Ang ginahimo na to, nga buluhaton parehas ni ini, nakikambit ta sa pagpaningkamot sa Ginoo, nga ang mensahe sa kaluwasan mapaabot ngadto sa atong kapirintihan. Amen. Because Jesus in His heart, dili maako sa Ginoo nga iyang sination ang eternidad, unya wala ang imong parinti dito. Wala ang imong pamilya dito. Dili maako sa Ginoo. Mao na sa diyang namatay si Kristo sa krus para to sa tanan, para sa atong tibok pamilya, para sa atong kapirintihan. Giluwas na to sila sa Ginoo. Wa lang sila masayod pa. Nga apil sila sa kaluwasan when Jesus died on the cross. Kaya, kita physicians, we go out and tell them nga giluwas na sila sa Ginoo. Kaya lang, they need to come home. They need to surrender their life to God and receive salvation. Amen? That's why we, as a church, as physicians, we work hard to participate with God, to bring the good news to others, to our loved ones, to our relatives, because we believe that God is preparing heaven for everyone who believes. Amen? Ang langit giandam sa Ginoo sa tanan nga mutuo niini. Hallelujah. Heaven is a more beautiful place than what we imagine. Oh, daghan nato kung ano-una, gwapuha siguro anang langit, pastor, no? Ang pinakataas nga level sa imong huna-huna nga nindot, dili pa na ikatandi kung unsa ang tinuod nga kanindot sa langit. Oh. Maka-imagine siguro kag nindot nga mga butang, base sa atong nakita sa kalibutan, pero kanang maabot sa imong una-una nga para nimo nindot kaayo, dili pa na siya ikatandi kung unsa gyud ang tinuod nga kanindot sa langit. Ingon ang Bible, no eyes has seen. Asa na nga verse? 2 Corinthians 3 verse 2 verse 9. Pangita daw diya. Siya, no eyes has seen, no mind has conceived about the things that God has prepared to those who love Him. Tabangi daw, pangita ang verse. Yeah, kana. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ito na wala pa'y mata nakakita. Daghan kang nakita sa kalibutan, pero ang giandam sa Diyos nga langit, wala pa'y nakakita. Daghan kang nadungog diri sa kalibutan, pero ang langit, wala pa'y nakadungog. Unsa kaanindot ang langit. Wala pa'y imahinasyon, wala pa'y panguna-una nga nakatugkad kung unsa kanindot ang giandam sa Dios alang ni adtong nahigugma kaniya. Muna kumingon ka, inani tingali pastor no, kagwapo ang langit, labaw pa ana. Inani tingali pastor no, kanindot ang langit, labaw pa ana. Kaingon ang Bible, wala pa'y mata nakakita. Yeah, the good thing, ingon ang book of John, kasama na, John chapter 14,
verse 1. Unsay giingon? Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Si Jesus nagsulti ani. Iyon siya sa verse 2. New King James daw, pangitaa, palihog. New King James. Verse 2. Na, ingon niya, in my Father's house. He's talking about heaven. He said, ingon si Jesus, in my Father's house are many, read it loud, many, shout it again, many, kita mo mansion? Ingon siya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. But I go to prepare one for you. Sa langit, daghag mansyon. In si Jesus, kundi pa ni tinuod, di ta mo sultihan ani. Pero muadto ko para sa pag-andam ug usa para sa imo. Usay mo nga nga pastor, ang among balay amakan raman among bongbong. Ayaw kagulan na brad, temporary ra na. Si Jesus nag-andam og mansyon para sa imo. One day, hallelujah. Excited ko. One day, kada usa nga nahigugma sa Dios, magpuyo og mansyon. Di ka na mag-uol sa bill, di ka na mag-uol sa balayranan, kay dito na kay bayaran. Ang tanan, giandam sa Diyos. Siya mismo ang mag-andam ani. Muna nga, iyo ko, kung ang mga engineers diri sa kalibutan, makahimo sila gwapo nga mansyon. Kung ang mga engineers, makahimo sila gwapong mansyon, yes, na yung mga anak engineers. Pero kung si Jesus na ang maghimog mansyon, bisan bilyon, trilyon ka engineers, dili makatupong sa iyang binuhatan. Hallelujah! Amen? Are you excited about that? Si Jesus ang nag-ingon mag-andam og mansyon para sa imo, para sa ako. Excited ko. Kay pag si Jesus manggod, walay corruption sa iya eh. So ang material sa iyang gamiton, tili basta-basta. Pag ang bakal 12 mm na siya. Mamitik yun. Amen. Pag si Jesus ang kontraktor sa imong mansyon, ang imong mansyon, musidlak-sidlak siya sa kalangitan. Amen. Dili siya muliki. Walay crack. Hallelujah. Daghan matang masulti basta inaani na. Kisay gusto mo ato dito? Hallelujah. Excited sad ko para sa imo ha. Pero unsay sulti sa Bible, mahitungon ang langit nga atong padulngan kung higugmao na to ang Ginoo. Revelation 21 verse 4. Ingon niya, He will wipe. And God, kato, gwapo to. Kay nagyoy God. Kay hira manggod sa pikas. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. For the former things have passed away. Unsa ang langit, kagyanam sa Diyos. Mao ni ang dapit nga dito, wala na kay hilakan. Sa daningon ng Bible, God will wipe away your tears. It means nga pag naa na ka dito, wala na kay kagulanan. Wala na kay kagulanan. Dito, wala na kay kamatayon. Dito, wala na kay kagulanan. Wala na kay hilakan. Dito, wala na kay kasakitan. Kaya ang mga butang, diri sa kalibutan nga atong nasinati, mahanaw na siya. Hallelujah! Gusto ko na, Lord.
Dito, dili na mamatay ang tao. Wala na kapaitan, wala na kagulanan dito. This is the place that God Himself said, no more tears, no more suffering, no more mourning, no more death. Hallelujah. Another scripture, 21, verse 27. Verse 27, sa unahan. Ingon niya, nothing impure, nothing evil, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Diha, gitawag na siya Lamb's Book of Life. Ang Lamb, si Jesus. Siya mismo mulista sa imong ngalan. Dito. Pero dito sa langit, walay daot nga makasulod dito. Impure. Dili makasulod dito. Muna karon palang daan, atong tugutan ang Diyos nga mo plastar sa atong kinabuhi. Karon palang daan, tugutan na to ang Ginoo nga mo bag-o sa atong kinabuhi. Kay walay daot makasulod dito. Walay tao nga kakinabuhi sa kaulawan o kahugawan man nga makasulod dito. Hallelujah! Verse 3. Ibalik pala sa verse 3. Kana nga verse gihapon. Kana. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with me, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself will be with them and be their God. So ang langit mo ng dugar, din dito ang Diyos gapuyo. Hallelujah! Paminaw, none of this is possible without making the right choice today. Unsa man kanindo tuod ang langit, pero dili na para sa ato, gawas kung pilion nato karon nga atong isurrender ang atong kinabuhi sa Dios aron makasulod ta sa bag-ong destinasyon sa kinabuhi nga giandam sa Dios alang kanatong tanan. What I mean is that kung pilion nato karong adlaw nga ang Ginoo paharion sa atong kinabuhi, sugod karong adlaw, lihokon sa Dios ang atong hayag nga kaugmaon. Pag isulti nimo ni sa daghang mga tao magdumili. Gusto na ko makita ninyo ni siya nga punto. Ang PC akong gigunitan, ulagway kini sa walay limit nga gisaad sa Dios para nibisan kinsa kansang kinabuhi iyang itahan sa Ginoo. Kining kataas nga PC, tabangi ko paliugar, biraha ato si engineer. Biraha asa kutob na siya. Example lang ni siya. Sa dihang imong isurrender imong kinabuhi sa Ginoo, ang saad sa Dios kinabuhing walay katapusan. Kining akong gibutangan og tape, mao ni siyang hulagway sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Are you listening? Kini nga gamay nga bahin sa PC, mao ni siyang hulagway sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Daghang mga tao nakapokus siyag maayo ani. Hala, paningkamot ta mas ginawa. Brad, isalig sa Ginoo ang kinabuhi. Kay ang Diyos nagsaad, nga tabangan ta niya, adili Brad, maningkamot kong trabaho, kinahanglan makakaon ko, ako pamilya, makaeskwela. Ang tanang tutok niya, gihurot niya ang iyang kusog, paningkamot, tanang training ngayong nahibawaan, iyang gigamit para lang mahayahi ang iyang kinabuhi. Ani lang na panahon.
Bisag ingnon nimo siya, Brad, pangalagad ta sa Ginoo, kay ang Dios nagsaad og kapahulayan, ang Dios nagsaad og kauswagan, ang Dios nagsaad og kalampusan. Dili, Brad. Ako maningkamot ako, Brad. Ako ni kinabuhi, ako ni paningkamutan. Daghang mga tao, bisag kung saan nimo ingon nga mga lagad sa Ginoo, aron mo dawat sa kinabuhing walay katapusan, pero mas gipili niya ang gamay nga kahimtang lang sa kinabuhi diri sa kalibutan. Pag ang tao piliun niya ang pagpatuyang lang sa iyang kaugalingon, kini lang ang gipili niya. Ang iyang wala makita, ang gitas-on sa saad sa Dios nga kinabuhi, nga wala na'y luha, wala na'y kagulaanan, wala na'y kalisod, wala na'y pag-antos, wala na'y hilakan, wala na'y mga problema, wala na'y bill, wala na'y mga unsapan ng mga sakit, wala na'y kapaitan, wala na'y gira, wala na'y baha, wala na'y kurakot, wala na'y mga dautan, wala na'y tao nga papahimuslanon, wala na'y tao nga nagpatuyang, nun kalipay, hangtod sa kahangturan. Ini ang saad sa Diyos. Wala'y limit. Pero daghang mga tao, kiniragyod ang iya. Pero karong buntag, dasigon ta ka. Ayaw lang diri. Ayaw lang tutuki ang ngari. Ayaw lang paningkamuti ang kinabuhi diri. Mubura kayo. Ang kinabuhi na to sa kalibutan, mubura kayo. Oh, paras na ako, 65 na ko. Uy, pila na lang katuig. Nya kung piliun ko ni, pagkaluoy na ko. Naningkamot kong maayo, ma-promote sa trabaho. Naningkamot kong maayo para ma-first honor ko. Naningkamot kong maayo para ma-asinso ko. Unya, kinilang akong itutukan. Wala ko nang halagad sa Ginoo. Unsay akong gitalikdan, ang walay limit nga saad sa Ginoo. Kung ako lang makahangyo sa inyo, pilion na to ni. Kaysa dirira. Ayaw og tutok lang aning mobo lang nga kahimtang sa kinabuhi. Kayang Bible nag-ingon, lumalabay rata aning kinabuhi. Pero kung atong isurrender atong kinabuhi, karon sa Ginoo, ang saad sa Dios. Walay limit, wala na'y kasakit, wala na'y problema, wala na'y pag-antos, nilukot-lukot na, wala na'y kalisdanan, wala na'y kapaitan, wala na kay problemahon, wala na kay kalisdanan, wala na yung mga pag-antos, kayong saad sa Diyos, kabulahanan, inig-abot sa insaktong panahon. Amen? Muna ko makadasig ko sa imo nga karon. Kung imong nasabtan, nga sukad sa imong kinabuhi, wala pa gyud nimo na surrender ang imong kinabuhi sa Ginoo, kini ang adlaw nga imong isurrender imong kinabuhi sa Ginoo. Kung sa imong kasing-kasing nasayod ka nga wala pa gyud nimo nadawat si Jesus as your personal Lord and Savior, karon ang adlaw hagaron ta ka, ani sa tubangan dawata siya, ampuan ta ka. Come on. Kung sulod sa imong kasing-kasing nasayod ka, nga wala pa gyud nimo sukad, giila si Jesus nga hari sa imong kinabuhi, wala pa gyud nimo sukad, gidawat si Jesus nga amo sa imong kinabuhi, karon ang adlaw, dala ang imong kaugalingon diri sa tubangan, kay ampuan ta ka. Kini ang pinaka-importanteng desisyon makabuot nimo sa imong kinabuhi. So kung sukad, wala pa nimo nadawat ang Ginoo, ani sa tubangan, kaya ampuan ta ka. Come on. Yes. Ayaw ka ulaw,
This is your chance. This is your opportunity. Ayaw sugot nga mauli karong adlaw, unya kini nga oportunidad ma-miss nimo. Wa ta kabalo sa mahitabo inigawas nato. Wa ta kabalo sa mahitabo ini kahapon. Wa ta kabalo sa mahitabo ugma. Pero kini nga adlaw, pag mo desisyon ka, ipasakop imong kinabuhi sa Ginoo. Sugod karon, itapion sa Dios ang iyang gahom sa imong kinabuhi. Come on, ayag dugay, ayag dugay. Hallelujah. Hallelujah. Sa sinugdanan o kanimo namug na ang tanan niabot ang kahayag o kana dawaton ko ikaw, ikaw ang pulong o Diyos, ikaw ang pulong, sukat sa sinugdanan o kanimo natamog na ang tanan niabot ang kahayag o ganako nagdan-an imong trono gibiyaan aron ako makablagan dawaton ko ikaw dawaton ko ikaw sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo may kabaguhan sa ngalan mo may kadaugan sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo may kabaguhan sa ngalan mo may kadaugan sa ngalan mo Jesus yes Lord sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo may kabaguhan sa ngalan mo may kadaugan sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo Jesus kung ikaw may dawat musalig kaniya hatagan kagahom mahimo kang anak sa Dios kung ikaw mudawat musalig
ganiya hatagan kagahon. Mahimo kang anak sa Dios kung ikaw mo dawat musalig kaniya hatagan kagahon. Mahimo kang anak sa Dios kung ikaw mo dawat musalig kaniya hatagan kagahon. Mahimo kang anak sa Dios kung ako mo dawat, kung ako mi dawat misalig kaniya aduna ko'y gahom. Kay ako anak sa Dios, kay ako mi dawat misalig kaniya aduna ko'y gahom. Kay ako anak sa Dios, kay ako mi dawat misalig kaniya aduna ko'y gahom. Amen. Kay ako anak sa Dios, kung kita mo dawat, kung kita mi dawat misalig kaniya aduna tay gahom. Amen. Kay kita anak sa Dios, kung kita mi dawat, kung kita mi dawat misalig kaniya aduna tay gahom. Kay kita anak, one more time, let us sing it again. Kita mi dawat misalig Amen. kaniya Thank you, Lord. aduna tay gahom. Amen. Kay kita anak sa Dios, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Amen. Palihog, tanaw sa mo sa ako. Palihog. Ibutan ko palihog. 1 John chapter 5, verse 11 o 12. Gusto na ko masabtan ninyo ni tanan. Ngano naghimutag ingon ni ani. Ingon mangod ang pulong sa Ginoo. 1 John chapter 5, tanang verse 11. Palihog. Yan. Ingon ang Bible, and this is the testimony, mao ni ang pagpamatuod, that God has given us eternal life. And this life is in His Son, Jesus Christ. Ingon niya sa verse 12, He who has the Son has life. And he who does not have the Son of God does not have life. Ang ideya mo ni siya, ibalik ang verse 11. Siya, kini nagpamatuod, nga ang Diyos maghatag ka nato og kinabuhing walay katapusan. Pero kining kinabuhing walay katapusan, naa sa iyang bugtong anak, nga si Kristo Jesus. Ang mangutan ko sa inyo, pila kaya katuig ng kinabuhing walay katapusan? Pila kaya katuig? Nangga, pila kaya katuig? Paminan mo, guess lang. Makaabot ka siya 1,000? Sobra pa? Ha? Kinabuhing walay katapusan. Usa ka milyon katuig. Okay na na? Ha? Sobra pa? Ha? Eternal life, sobra pa 1 ka milyon katuig? Bilyon katuig. Sobra pa? Ha? Mga igsoon, ingon niya, ang kinabuhing walay katapusan nga ihatag sa Diyos kanato,
sobra bilyon ka tuig. Dako pa na kaysa budget sa Pilipinas. Dili lang bilyon, sister. Sobra pa trilyon ka tuig. Wala na may katapusan. Ingon ang Bible, ingon sa Ginoo, tagaan ta sa Dios og kinabuhing walay katapusan, og kanang kinabuhia nga walay katapusan naa kang Kristo Jesus. Mga ingon sa verse 12, kung atong dawaton si Kristo Jesus sa atong kinabuhi, mo na buti pasabot, makabatunta og kinabuhing walay katapusan. Buti pasabot. Pag abot niya sa adlaw, nga motalikod na tayo ni kinabuhi, dawaton ta dito sa Dios aron magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Imagine na, walay kumpanya nagsaad anak. Walay tao nagsaad anak. Ang Diyos ra. Maunang amo kang giimbitahan nga moanhi. Ngano? Aron makahimo ka niining pinakaimportanteng desisyon sa imong kinabuhi. Nga imong dawaton si Kristo Jesus sa imong kasing-kasing. Aron sugod karon, ilista sa Ginoo ang imong kinabuhi sa libro sa kinabuhi. Aron kung padayon kang mag-alagad sa Dios, inigabot unya sa panahon, usa ka sa dalon sa Dios ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So pastor, unsa atong buhaton karon? Gusto na ko ana, pastor, gusto ko mudawat sa Ginoo. Atong buhaton, magampo ta. Ana ang paagi pagdawat sa Ginoo, magampo ta. Ato siyang dawaton sulod sa atong kasing-kasing. So atong buhaton, mag-una ko sa pag-ampo. Unya, musabat lang mo. So mag-una ko prayer, unya magsunod mo. Pero bisan ka sunod ra mo, ani nga prayer sa pagdawat sa Ginoo, isipan ninyo nga kini nga prayer gikan mismo sa inyong kaugalingong kasing-kasing. Mismo inyong pulong para pagdawat sa Ginoo. Kay kung atong tuuhan, ang Diyos maminaw ka nato og mutubag sa atong pag-ampo. Amen? So atong isa nga atong makamot tumong sa langit. Atong iduko atong ulo, piyong nato atong mata. Amen? Amen? Are you ready? Sa kinasing-kasing kayod, atong ablihan atong babao niya, ato kining isulti, ingna Ginoong Hesus. Atong kusgon ina, Ginoong Hesus, akong gila ang akong pagkamakasasala. Pasayloa ko sa tanang kalapasan nga akong nahimo, bato kanimo. Og hinlui ang akong kinabuhi, aron mahimo akong angayan sa kinabuhing walay katapusan. Busa, akong ablihan ang akong kasing-kasing. Dayon, sulod, gamhi ang trono sa akong kinabuhi. Aron sugod karon, ikaw na ang akong Ginoo. Ikaw na ang akong Diyos. Ikaw na ang akong manluluwas. Tabangi ako, Ginoong Hesus, nga makapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron ako mismo imong gamiton alang sa kaluwasan sa pamilya nga akong girepresentaan. Salamat o Diyos sa imong dakong plano para sa akong kinabuhi. Nga moabot o niyang adlaw, imo ra kong dalon ngadto sa imong gingharian sa langit. Aron ako mag-uban kanimo sa wala na'y katapusang panahon. Wala na'y kasakit, wala na'y pagantos, wala na'y kalisod. Lunlun kalipay, lunlun kalinaw, uban kanimo. Kini akong pagampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga akong Ginoo. Amen.
Ako na lang mag-pray, dear God, salamat kayo sa mga kaigsunan, Lord, nga nakaabot ni ining Dominguha. Ang pinakanindot, Ginoo, kay niya sila, saway ko kaulaw, miyan ni sa tubangan, sa imong altar, aron iluhon ka, o dawaton ka sa ilang kinabuhi. Akong pagampo, Ginoo, nga sugod karon, imong itapyo ng imong gamahan ng kamot sa matag usa kanila. Tipigi sila, Ginoo. Puna sa gahom sa imong Espiritu Santo aron makapadayon sila sa pag-alagad kanimo. Aron og madamlag bit-bit nila ang ilang tibok pamilya nga mag-alagad kanimo. Kay lagi among pangandoy gyud, Ginoo, nga kumuadto mi sa langit uban ang among tibok pamilya. Busa akong pagampo, Lord. Sugod karong adlaw, tipigan mo ang matag usa. Tultuli sila sa imong mga pamaagi. Tabangi sila nga makasabot pa the more unsa ang imong plano alang sa ilang matag usa nga kinabuhi. Busa kanimo, Dios, ako sa lang itugyan sugod karon, and I declare your goodness and favor, more of your grace, more of your presence upon them. This I pray in Jesus' name. In Jesus' name. Amen? Sige, Ephesians, manindog tanan, ato silang i-welcome. Ingna, welcome to the kingdom of God. Welcome to the family of God. Sige, samtang mubalik sa lilkuranan. Atong i-welcome, atong i-welcome. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Aduna tayo gahon, kay kita anak sa Diyos. Binawan, isalig kaniya, aduna tayo gahon, kay kita anak sa Diyos. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus. Come on, everybody sing this time. Sa ngalan mo Jesus. Come on, let us all sing. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Kusog ang pakpak para sa atong Ginoo. Itaas natin ang ating mga kamay at ipalakpak natin ng sabay-sabay. And everybody shout, Salamat Lord! Hallelujah! Hallelujah! Makapanglingkod ng tanan mga igsoon. Thank you, Lord, for being so good to us. Let's continue to worship the Lord through our giving. Isa na sayod nga naay kambal ang kaning ginatawag nato nga pagmamahal. May kakambal ang pagmamahal at ang kakambal nito ay pagbibigay. Dugay na natin na ginasulti dinhi. Sabi dito sa Luke chapter 6 verse 38. Very familiar kayo nga na verse. In Luke chapter 6, ingon siya din ha, give and it shall be given to you. Kisay ganahan muhatag din na sa Ginoo, say amen. Kisay nasayod niya ang tanang niabot sa atuang sabakan gikan sa Ginoo, say amen.
Amen and amen. Ingon pa ang Bible, ingon siya, give and it will be given to you. Sa katong muhatag, mubalik din siya sa imuha. Sa unsa mga pamaagi, in good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your bosom, for with the same measure that you have used, it will be measured back to you. So kung unsa gani ang imong nahatag, dublihon pa na. Di lang kay dublihon, mag-awas-awas pa ang ihatag sa Ginoo. For God loves a cheerful giver. Nasayod ba ta nga, kisay nasayod nga, ang saad sa pagiging dato, para lang na sa katong mga tao nga mahinatagon. Say amen. Otro na ako, kisay gusto madato pa, taas ang kamot. Gamay lang, unahan ni nagtaas sa kamot, Lord. Amen. Sige, utrohon ako ha. Dato naman tadaan, say amen. Dato na tadaan, say amen. Kinsay gusto nga, mas madato pa ta, say amen. Itaas ang kamot. Unahan, Lord, ang nagtaas sa kamot, Ginoo, padato. Amen and amen. Kabalo ba kay igsuon nga ang saad sa pagiging dato? Katura na siya sa mga tao nga muhatag pod. Amen. Kung nangandoy ta nga mahimo patang mas dato, ang atong buhaton kanang muhatag gyud ta. Nasabtan ba na nato? So this time, kay tungod ang Ginoo ba matinud-anon man pud sa iyang saad, ikaw nga naghatag dili jud ka kalimtan sa Ginoo. Say amen. Ikaw nga naghatag dili jud ka labiyan sa panalangin sa Ginoo. Katuod jud ang Ginoo sa imong balay, ihatod jud na ang panalangin diha. Amen. Kay nasayod jud ta ba nga ang Ginoo is all knowing. Dili masaag ang panalangin basta pag imong katapad, dili masaag sa iya ang panalangin nga para jud sa imuha. So ang sekreto ra jud kay igsoon ingon siya dira, let us all give. Everybody say give. Isay ingon yung isay handa na karon or isay andam na karon nga muhatag sa Ginoo, say amen. Amen.